Alright, breaking news. Parang sinilihan ang mga puwet ng mga magnanakaw na politiko ngayon mga kababayan dahil sa kalot ka ng baha. Naku po, yan po sinasabi natin. Tingnan nyo itong si Ortega Buaya. Nagdadasal na. Bakit Ortega? Yan ang sinasabi natin, no? Tanging kalikasan mga kababayan ang naningil ngayon sa mga politiko buaya dyan. At the same time, ito nga yung ayaw na ng Pangulo. Yung mga substandard na mga materials na ginagamit. So ano yung mata mo, parang sinilihan yung mga puwet nyo. Paano nyo ipagtanggol ngayon mga kababayan? Ito na nga mga kababayan, kinarma na naman ang mga hinaypaks ng mga buhaya. Anti-clear! Nahirapan ka sa pag-depensa dyan? Dahil sasabihin na naman niya, hindi na papayagin ni Business yung gunggong. Ginawa na nga ni Business eh. Di ba? Nagyayabang nga siya sa materialis na ganito. Meron pa silang kinuha mga eksperto dyan sa proyekto. Pero ngayon, binaha pa rin. Tama na talaga. dapat Tingnan niyo pagmumukha ni Auntie Claire. Dilat na dilat, parang addictus benedictus din. Oh. Alright, welcome back to my channel mga kababayan. Ito, pakinggan muna natin. Itong si Risa Hontiveros. Siya daw ay tatakbo. Tingnan natin yung pagmumukha itong Hinaypaks. Ano po, Sen, kung sakaling tatakbo pa kayong presidente ng Pilipinas, ano po yung inyong daladala para sa mamayang Pilipino? Anong dala? Ang dala ko ay accountable na pamumuno. Ang dadalhin ko kung sakali ay yung pera. Gusto ko ng maraming pera. Dahil? Dati ayaw ko yun eh. Yeah, pero ngayon nandun ka na siguro sa kailangan mo na maraming pera para magawa mo yung mga gusto mo. Para pwede kang tumambay-tambay na lang na gano'n. Di ba? Mukhang pera naman talaga itong si Virus mga kababayan. At siya daw ay tatakbo talaga. Boboto ba kayo dyan? Naku po. Walang pag-asa din si Virus mga kababayan. Ang ganda niya. Inday will always love you. Alam mo, kaya sila gigil na gigil dito kay Inday eh. Oh, kasi nga, ganyan na itsura. Mantakin mo si Risa Hontiveros, araw-araw may taga-makeup, may humahabol daw hanggang CR, mini-makeupan daw yan. Kahit tumatai yan, mini-makeupan daw yan. Para lang gumanda yung mukha niya kasi yung image niya bulok, kaya kahit yung itsura niya gumanda. Pero ito si Inday, sabi ko nga sa inyo, ang makeup nito pollution lang. Oo, alimuom, sikat ng araw, ambon, yun lang ang beauty product niyan. Tingnan mo naman kung gaano kaganda yan. Suklay lang yan. Suklay lang yan. Pucha, mantakin mo si Risa Hontiveros, yung buong David Salon, kasama niya na yata dyan sa Senado. Yung buong staff ng Purinaria Paz at saka Purinaria Oro, pati Purinaria St. Peter. Kasama niya na dyan sa Senado para lang pagandahin siya, magmukhang natutulog lang siya. Hindi pa rin niya mapaganda yung mukha niya. Samantalang ito, lahat ng media, lahat ng buong gobyerno, binabatikas na to, pero kita mo, hindi nila mapatumba. Ganyang kalupit si Inday Sara. Kung tatakbo mo itong si Risa Hontiveros, papayag din tayo para malaman niya talaga na supalpal siya at talong-talo itong Hinaypaks. Akala niya nanalo dyan ngayot na to. Mga kababayan, kumusta ang mga kababayan natin naging binabaha dyan? Naku po, pasensya na po dito sa Administrasyong Bangag. Mukhang wala talaga tayong maaasahan. Pero ito namang mga buhaya ngayon, para silang mga sinilihan ang kanilang mga puwet, parang may mga sili. But by the way, hindi ito nakakatawa mga kababayan. No? Marami talaga mga kababayan natin nahihirapan dyan. But we know tayo ay resilient at siyempre, andito rin po ang inyong lingkod para mawala ng konti ay yung mga stress dyan. Samahan niyo ako para supalpalin natin itong mga Hinaypaks ng mga magnanakaw, lalo na itong si Tulfo. Di ba? Ang sabi niya, huwag daw natin pakialaman ng flood control na yan. Talaga ito si Bendalo. Kaya itong mga babayan, tunghayan natin itong mga nakakatawanan natin dyan, itong mga eksenang nakakatawa dito po sa flood control. Naku po! Pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. Pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. May nakainit na. Ang pangako sa atin. Ito ang pangako ni Bangang, di ba? So, ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. Putang ina talaga.
Ay. Sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, Isa pa ito. bumaha at bumagyo ng Biyaya. Shout out sa Benings. Epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra Oy. baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig, Totoo ang ba, mabilis Auntie Claire? na humupa ang tubig, Bakit sinigip ang declare? Akala ko ba mabilis? Ano? Mabilis na mo pa. Pakialaman yung flood control na yan. Tangina. Wala ganyan yung Auntie Claire. Oh, nasaan na yung mga loyalistang vlogger? Pag ang Davao ang binaha, ang daming sinasabi. Oh, lugar nyo na mismo ang binaha. Anong masasabi nyo? Epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig, Sinungaling! Hindi, hindi natin Isa alam pa na ito. hindi magde-drain yung tubig eh. No? Hindi talaga nag-drain. Palpak ka talaga. Shoutout din Marubal. Dapat yun ang pinopokus nito ni Claire Castro. Yung mga kasinungalingan ni Bongbong, hindi siya nakapokus kay Inday Sara. Impacto talaga ito. O talaga mag-amo na impacto. Itong si Bongbong mala impacto sa kasinungalingan at sa pagnanakaw. Ito naman si Claire Castro, mala impacto sa kapangitan ng ugali pati ng Totoo mukha. yan. Sinungaling yung mga mag-amo. Kumain ka na ba? At tapos na Ah, po. okay, buti. O yan mo ba? Oh, Di ko na kailangan ng ulam kasi ikaw palang ulam na. wow. Talaga ba? Oo. Mukha ka kasing galunggong. Nako po. Huwag kang galunggo. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Naniniwala ba daw po tayo na nagnanakaw ng bilyon-bilyon si Ralph Tulfo? Ang sagot ko, opo. Una, may record po siya na may insertion sa Cabral Pike. Pangalawa, hindi po bahain ang distrito ni Ralph Tulfo. Pero nagkaroon siya ng flood control project. Tingnan yung mukha ng baboy. Taba ng baboy. Yung anak niya mga babae ni Tulfo. Yung budget ng flood control, ayun, buong bansa, bumaha. Cute ng bata. Magaganda silang sasakyan. Ako po, kahit bata. Pinahana. Diyan sa mga buhaya. Buhaya. Basta kayo dyan. Erwin, tatanungin nga kita. Bakit takot ka sa surprise witness? Takot ka sa hearing? Gusto mo puro lang meeting? Ano bang gusto mong palabasin? Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Ayan na nga. Kupal. O yan ha, liwaliwanag ha. Huwag daw nating pakialaman yung flood control na yan. At bakit hindi kami makikialam? Galing sa pera namin yan? Bakit Totoo ba pag yan. flood control na lang ang usapan, iwas na iwas ka dyan? Sa pilantik ng dila mo, mukhang marami kang nalalaman sa flood control na yan. Yun ang salin mo. So you're rich. Naipon ko. Nakapag-deliver ako doon kay Senator Ayun. Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang malita, tapos yung pangalawa, anin. Kaya naman pala. Kaya gusto na nilang kalimutan ang flood control scam investigation, paano nga naman nila iimbestigahan kung sila mismo ang mga kawatan? Shout out. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW. Ang na. Meron na bang yung double na ngayon? Hoy, do not answer. Alam mo naman, na ako'y nag-object. Dapat na mulukot ka rin makinig. Ang tanong ay, Tulan. paulit-ulit, bakit di mo muna tayo mag-break? Ako na ay nangawit. Awit. Ay, naku, kababayan natin. Naku, ito na. Nagtumuka na itong mga talalista. Shout out, ganun. Ay, ganun. Ano? Ay, naku. Ay, naku po. Naku, lalo ba yan? naglaba ha, isuot na ko na next week sa hearing. Pasaylo ako, maningkamot ko nga mahinlo kini pag-ayo. Kaila ka ni. Panyo man na. Unsaon man na? Ako gilakbahan gani aron magamit nimo trapo sa imong laway. Mahal ng gagastos yung ginagastos natin dito sa hayop na impeachment na ito. Totoo Kada yan. session Laki ng ng Senado, gastos 25 natin. million yan. Imagine mo, araw-araw, 25 million. Wala silang magagawa, kundi ito. Putya, tapos magdidebate sila may miyang hapon. Ganun lang. Nauubos ang pera ng taong bayan dahil dyan. Putang ina. Alam nyo,
Kaya yan ganyan si PBBM magnanakaw kasi minana niya yan sa kanyang ama. Sabi pa ng kanyang ama bago namatay, BBM, pag naging presidente ka, ubusin mo na lahat, nakawin mo na lahat, huwag mo na silang tirhan. Kaya ayun, limas ang pera ng taong bayan, ubos. Shoutout mga babae natin gumawa na itong video. Yung real talk talaga yan. Totoo yan. Baka yun ang bilin ni Marcos Bangag Sr. At totoo yung sinasabi ni Boss Dada, may nayupak tong impeachment ng mga bayan. Ang laki na naggastos. Kung yung ginastos dito sa impeachment, ibinigay pa dito sana, dito sa mga nabahaan, malaking tulong pa sana yan, di ba mga kababayan? Kaya sila, hindi talaga sila titigil sa kanilang mga drama. Ito pa ngayon si Boying Rimulya. May drama na naman siya dito sa mga Marines. Kunyari, galit na galit siya sa mga Marines. Kunyari, kalaban niya si Romualdez. Di ba? Halata naman po yan, Boying. Hayop ka. Huwag mo kaming ipasok sa bulsa. Alam na namin yung mga drama nyo. Baka next year, nasuna na naman ni Bangag. Doon pa niya sasabihin na nakasuhan na nga itong si Tambalos tsaka pa. Diba? Naniniwala ba tayo dito sa drama ni Boying mga kababayan? Aantayin natin. Ito sinasabi ni Boying, nakakasuhan daw niya itong 4 na Marines na bumaliktad. Yan, tingnan nyo ang magagawa talaga ng pera, no? Itong 4 na booking naman na humingi ng tawad dyan doon kay Attorney Baligod sa kanilang pagbaliktad. So ano ibig sabihin yan? Talagang inaamin din nila na sila ay talagang natukso dyan sa pera. Kayo, may karma din kayo. May karma din talaga kayo. Yung ginawa nyo, lalo nung pinagpalit nyo sa pera. Naku po. Itong mga buhaya, magdahan-dahan kayo dahil merong hindi magandang balita para sa inyo. Ito, pakinggan natin ito mga kababayan. Mukhang hindi ito maganda para sa mga buhaya. Ayan, nalakay ang Armed Forces of the Philippines dumistansya sa ulat na may grupo ng pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga korap na kongresista. Alamin natin ang detalye mula kay RH52. Bagong Alex Sabong kayo brigade. Alamin natin lakay kung ano yung yung context kasi parang siguro frustrated na yung mga iba. Ayan. Wala naman nangyari sa justice system natin Ayan. Yun yung nakakalungkot. Parang mangyari diyan, parang mga vigilantes na yan, Sister L. Ayan. Parang nalalagay na tuloy sa kamay yung batas. Yan ang sinasabi natin mga buhaya magnanakaw. Totoo ba ito? Na may mga grupo ng polis ng militar mga kababayan na planong magtutumba. Ano kaya itutumba nila? Poste. Pero para sa atin, ayaw natin mangyari ng mga ganyan, no? Kahit na ganong galit natin, hindi pwede natin ilagay ang batas sa ating kamay. No? Katulad kay BP Sara, dito sa mga Duterte, talagang tinitiis nila ang mga panggigipit, kinulong nila ang kanyang ama, no? Pero hindi sila nagrebelde. Hindi sila nagrebelde. So tayo ay manalangin na hindi mangyari ito. No? Kahit na gaano ka magnanakaw itong mga hinaypaks. Pero pag may mga mangyaring mga ganyan, hindi na natin kasalanan yan. No? Talagang yan ang tadhana nila kung mangyari sa kanila. But anyway, shout out again dito sa mga kababayan nating nababaha dyan. No? Hold on lang tayo mga kababayan. No? At kahit paano, meron naman tayong espiritu bayanihan, no? Palaging may tutulong para sa atin dyan. Lalo na sa Maynila, sa Luzon, yung mga dabaan nating mga kababayan. I hope na enjoy nyo itong konting funny political videos natin. Kahit paano mapawi yung mga pagod at stress ninyo sa kakapanood itong mga buhaya. At sana, shoutout dyan sa Blue Ribbon, Kuno, itong chairman na hinaypak na Bindalo. O ano ba? Bubuksan nyo ba ang investigasyon dyan? O tuluyan nyo na lang ilibing itong issue na ito? Hindi pwede dahil palagi kayong masusupalpal sa panahon. At pag laging may bagyong darating, lagi na naman kayong mapupukpok dyan. Flood control issue. Di ba mga kabayan? Nakarma ang mga kongresista ngayon mga buhaya dahil siyempre ang mga mukha nila nakatutok doon sa impeachment. Tapos ngayon biglang binaayon. Kantsawan na naman left and right sa social media. Shout out sa mga kababayan natin gumagawa ng mga videos ito. No?